kasabay ng simula ng official national campaign period, ay pinuntirya na rin ng COMELEC ang mga illegal campaign materials bilang bahagi po ng Oplan Backlash. Kadalasan, yan yung mga lumabag sa sukat at nakapaskil sa bawal na lugar tulad po ng puno at poste. Bawal sa puno, bawal sa poste, bawal sa wires. Yes. Okay? Binigyan din ng 3 araw, bibigyan ng 3 araw yung mga kandidato para kusa na sila ng mag-alis ng mga poste. Kasi syempre, seremonya lang yung pag-aalis ng COMELEC kanina. At aminado si Chairman Garcia, nahihirapan daw silang magtanggal kasi sobrang sticky daw. Grabe naman. Bawal na nga. Sobrang Diba? sticky pa. So, pag hindi naman kayo nagkusa niyan, ay pwede kayo ma-disqualify. Ayun. Totoo. Ha? At hindi rin po, hindi na rin magbabaklas ang COMELEC ng personal at magpapadala na lamang ng notice sa mga lumalabag po dyan sa ordinansa. At hindi lang ordinansa kasi sa rules ng COMELEC. Actually, yung mismo. sinasabi, ang concern lagi ng mga politiko, hindi naman kami yung nagdidikit ng mga poster. Malay ba natin kung kalaban namin yung nagdidikit. Pero, hindi po yan excuse. Kasi ang lagi naman pong sagot dyan ng COMELEC, kung mukha nyo yung nakapaskil dyan, responsibilidad nyo. Nakita ninyo na mali yung pinagpaskilan, tanggalin nyo. Yeah, saka kasi kung leadership yan leadership po. Kung meron kayong mga tauhan, parang dapat parte yun sa job po ninyo. No? Alam natin na dirty politics yung iba dyan, pero kayo na magdinis. And politics is always dirty. Yan. Para lang sa kaalaman, although bibilisan na lang natin to mga kapatid kasi may mga items pa yung dalawang kasama ko. Pero bilang paalala, para alam nyo kung ano yung mga red flag. Direct isang ang white dyan. Ito, red flag to. Ito, yung mga red flag na ganito, dapat alam nyo, kapag ganyan ang ginagawa at lumalabag ang kandidato, huwag nyo na iboto yan. Red flag po yan. X na yan, X. Sige. Pagdating sa poster, dapat po, huwag nyo na sukatin. Alam nyo naman kung mas malaki yon sa 2x3. Pag mas feet, malaki sa 2x3 feet, Oo. Kapag mas lagpas dyan, ibig sabihin yan, daming pera niyan. Pag maraming pera yan, saan kukunin pabalik yung pera? Nako. Ha? So, dapat alam nyo yan. At syempre, dapat po nasa common areas po yan. At sabi nga namin kanina, bawal po sa puno. At kahit sabi, wag ng piloso po, may mga patay na puno, baka doon ilagay, kaya buhay or patay na puno, bawal. Basta puno, bawal. Power cables or poste, bawal. Okay? Kasi it can even cause fire. So, wag nyo na pong gawin yan, mga kapatid. Okay. May campaign ads, nakita mo ba yan? Hindi, ipopost naman nila dyan. Asan na? Yung campaign ads sa radio, ayan, yun, Sa 108. radyo, mga kapatid. Ang limit lang yan, 180 minutes per station. Kada kandidato po yan. Para naman sa telebisyon, hanggang 120 minutes lamang pwedeng umere ang mga kandidato kada estasyon. Pagdating po sa print o mga dyaryo, 1 to 3 times per week. 1/4 page para po sa mga broadsheet at 1/2 page o yung kalahati para po sa mga tabloid. Kaya yung sa radyo, binibilisan no? Sinispeed. At saka sabihin ko po na kung sa news po nyo napanood, hindi po counted yun. Hindi. So, tingnan nyo lang. Pero pag sila'y laging nandiyan, nako, iba na po ibig sabihin nun. Hindi, sa news, okay lang silang lagi nandito. Kasi kailangan nilang sagutin. Kailangan nilang sagutin ng mga katanungan. Ano po, yun ay utos na rin ng COMELEC na kailangan lahat ng issue ay masagot ng mga kandidato. Importante yun kay Chiki. Hindi yun kasama sa bilang. Actually, Chiki, importante yun sa'yo. natawa nga ako dito. Ang liit pala ng budget dapat, di Hindi tayo ba? naniniwala. Hindi kami naniniwala. Kalokohan. Hindi Mga kami kapatid, naniniwala. eto, para sa mga senador po, sa mga kongresista o congressman at saka local officials, 5 pesos lang dapat kada rehistradong botante ang isi-spend ng isang kandidato. Okay? Kung suportado naman ng isang political party, mas maliit. 3 pesos per registered voter in the constituency. O, di ba? Kada botante, ha? Political parties na may, with official candidates, 5 pesos per voter pa rin. Ako alam ko. Actually, kaya malaking advantage kapag bahagi ka ng partido Kasi bukod dun sa yung pwede mong spending for yourself,
bukod pa yung babayaran ng partido. 5 So, alam pesos niyo talaga? Na, kapag ka yung mga sose, ay kapag ka nasubmit na yung mga statement of Contributions. yung contribution tsaka yung mga kung paano nila in-spend lalabas kasi doon, hindi naman sila masyadong gumastos kasi halimbawa, ako ay kandidato, pero si Mase ang gumastos ng mga TV ads ko. Correct. At tapos ito namang si Chiki ang nagpamigay ng mga pagkain sa mga rally ko. In kind, Hindi no? nila inaangkin no? Puro So, mga dapat po bigay-bigay. yan, red flag. Tulad nito. Hoy, at saka subukan ninyong tumingin ng sose ng mga kandidato, ha? Yeah. Nakaka-amaze. Kasi bago sila magkandidato, ganito yung amount nila. Pagka-submit nila ng sose, bumubonggang kayamanan nila. Amazing! Marami daw Kandidato nagmamahal na sa talaga kanila. ako. Marami nagmamahal sa kanila. Kasi di ba pag kandidato ka, tanggap ng mga donasyon para sa campaign mo. Syempre, limited lang naman yung pwede mong gastusin. 5 pesos So, lang per yayaman. voter. Yung matitira dun, kasama na yun sa asset mo. Yeah. Walang umaamin masyadong politiko dyan. Pero, syempre, yung donasyon, kanila na yun.